pinakahuli, maganda makita ho natin yung litrato ng mga, yung sinasabi nila na parang they want to throw under the bus. Gusto hong ilaglag ng mga tauhan po ng OVP. Nakita niyo naman na ho sila doon sa House Committee on Good Government Proceedings eh. Pero ito yung mga itsura nila. Mr. Fajarda and Miss Acosta. Ito po ay mga ordinaryong kawani ng Office of the Vice President. I do not think, ladies and gentlemen, these particular personalities can in fact be able to disburse confidential funds without the final authority from the Vice President. Po sa kondukta ng impeachment, kung masyado ba itong formal o masyado itong technical, very important po muna na magkaroon ng recap doon po sa mga napag-usapan ngayon pong linggo. No? So, very interesting po yung mga revelations ngayon pong araw na ito, noong pong linggong ito. Narinig ho natin sa witness mismo na sa unang pagkakataon lang daw po siya nakakita sa halos 10 taon na siya po ay namalagi sa COA ICFAO na wala hong sinabmit na official receipts. Puro mga acknowledgement receipts lang daw po. Pangalawa, unang pagkakataon daw po niya na nagkaroon ng mga rewards kung saan gamot daw po ang pinamumudmod sa mga binigyan po ng rewards. No? So, very glaring po na red flag yun. Kasi nga, kung confidential operations po ito, katulad ng binabanggit mismo ng COA, kailangan ipakita yung relasyon nung pong pagbabayad ng pera doon sa confidential activity, yun yung una. Pangalawa, yung pong resulta ng confidential activity. So, kaya po disallowed in audit, yung pong 73 million, kasi hindi ho nila yung napakita. So, I think that needs to be clear. Walang kaukulang tamang dokumentasyon para patunayan kung bakit po nagluwal ng 73 million ng pera doon po sa 2022 Commission on Audit final decision on the use of OVP 2022 confidential funds. So yun po yung unang kailangan nating sipatin. Pangalawa, very important din po, syempre, yung pong punto at pagdating ho natin sa iba pa hong mga witnesses na hindi lang naman po sa totoo lang COA audit yung pinag-uusapan natin dito. Kasi pag pinag-usapan na ho natin yung mga pirma mismo sa acknowledgement receipts, ano ba yung narinig natin sa House Committee on Justice Proceedings kung saan meron pong NBI expert na nagsalita. Ang sabi nila, ang kanilang observation, parang isang grupo, iilang mga tao lang po yung pumirma para sa mga acknowledgement receipts po na ito. So, ibig sabihin, labas doon sa findings ng COA mismo, doon sa dalawa po niyang mga desisyon, mapuput therefore into question in the next couple of weeks. Pag sinalang po yung PSA, pag sinalang po yung po NBI, na hindi lang po yung mga disallowed in audit, yung pong pwedeng questionin, kundi yung kabuuan ng mga acknowledgement receipts na parang iisa o iilang mga tao lang po yung pong pumirma. Kasi nga, kung talaga hong mga informants na pumirma na para ho sa confidential expenses po ito, syempre ang tanong doon, ba't isang tao lang? Ba't isang grupo lang yung pumirma? Hindi ba dapat for those thousands upon thousands of acknowledgement receipts, hindi ba dapat iba't ibang mga tao pa rin po yung pong pumirma para dito? Pero katulad nung ilalahad natin at a future time, pag sinalang na po yung handwriting expert po ng NBI, doon po natin mapapakita na hindi lang po yung disallowed in audit, yung pong subject to question, yung dapat pong habulin. No? So, yun po yung unang bahagi. Pero pangalawang bahagi, bago ko puntahan yung Supreme Court decision, very important din po na maglinaw tayo doon sa isang emerging na question tungkol po sa accountability of heads of agencies, sa usapin po ng liquidation, sa usapin po ng pag-account ng pera po ng ahensya. May katabi ho tayo dito na head of agency, NBI. Siya po and everyone else, not just the OVP, will always be accountable
for the disbursement of funds para sa kanila pong mga opisina. So, ibig sabihin, hindi ho natin pwedeng iiwas yung pong pangalawang Pangulo sa pananagutan doon po sa paggamit ng pera. Hindi ho natin pwedeng sabihin na hindi special disbursement officer lang yung pwede hong itali dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Hindi ho natin pwedeng sabihin na yung accountant lang yung pwede ho nating itali sa disbursement of confidential funds. Kasi nga, sa dulot-dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera eh. Kailangan po ng pirma nung pong head of agency. Walang lalabas na pera, walang cheque na may issue pag wala hong pirma ng head of agency. At mismong yung taga-COA po yung naglinaw. No? Kaya nga, dulo sa first ND, sa final decision on the first confidential fund misuse, at dun sa pangalawang notice of disallowance, nakatali po yung pangalawang Pangulo dun. Kasi malinaw na merong pirma sa pinakadulo yung pong pangalawang Pangulo. At yung pinakahuli, maganda makita ho natin yung litrato ng mga, yung sinasabi nila na parang they want to throw under the bus. Gusto hong ilaglag ng mga tauhan po ng OVP. Nakita niyo naman na ho sila doon sa House Committee on Good Government Proceedings eh. Pero ito yung mga itsura nila. Mr. Fajarda and Ms. Acosta. Ito po ay mga ordinaryong kawani ng Office of the Vice President. I do not think, ladies and gentlemen, these particular personalities can in fact be able to disburse confidential funds without the final authority from the Vice President. And more importantly, ano mo ba yung nakita natin in the previous House Committee hearing? Ang sabi po ng mga taong ito, the final green light to disburse the confidential funds was made by the Vice President herself with a particular instruction to give the funds to Colonel La Chica. So, ibig sabihin, malinaw ho yung pong absolute control, absolute authority ng pangalawang Pangulo, not just on the disbursement of confidential funds, but absolute authority over the office itself. No? So, let us not kid ourselves. Huwag ho tayong magbulahan dito na pwede hong ikulong lang, pwedeng ilaglag lang yung pong mga ordinaryong kawani nang hindi po pinapanagot yung pinakatuktok, yung pong hepe ng partikular na opisina ng Office of the Vice President. Mga kaibigan, nakatali ang pangalang Pangulo sa 73 million on COA funds, on the first confidential funds. Nakatali po ang pangalang Pangulo sa kabuuan ng 448 million na pinapasoli po ng Commission on Audit on confidential funds misuse. And panghuli, yung sa Korte Suprema po, malaki tagumpay po ito ng usapin po ng impeachment dahil all the escape routes of the Vice President outside of the Senate Impeachment Court has effectively been closed. Ibig sabihin, wala na ho tayong pag-uusapan dito na mini trial, wala na ho tayong pag-uusapan dito na fishing expedition. The Senate Impeachment Court itself had already stated, nasa kanila na po yung solong poder dito po sa buong usapin po na ito. Kaya nga, ang panawagan, the Vice President should be at trial until the very end. Kasi dito na ho talaga magkakaalaman kung meron bang pananagutan o wala dahil ang Korte Suprema na mismo nagsabi, tapos na yung usapin, ang bola ay nasa Senado na po hanggang pinaka-dulo. And to answer the question, parang okay naman kami. Parang wala naman hong problema yung implementation ng prosecution ng amin pong presentation of evidence. We are doing it on a day-to-day basis and we are satisfied at the manner by which the witnesses had been presenting themselves. And sa totoo lang ho, mataas po yung pagtingin namin sa mga witnesses po namin dahil ang totoo, even if they are badgered by whoever it is, no, by the defense or whoever it is, ang malinaw ho, they're speaking their truth and more importantly, they are speaking truth to power. Sino po ba yung mga ito? Hindi naman to Melvin Matibag, NBI Director eh. Ang mga tao pong ito, hindi na po ito COA Chair.
ito po ay mga ordinaryong kawani mula sa mga investigative accountability agencies. No? Ibig sabihin, mataas po yung nakataya sa kanila dito po sa pag-upo nila sa impeachment witness stand. But they're speaking their truth. Hindi po sila nagbabago-bago ng kanila pong pahayag. Mula umpisa hanggang dulo, pareho ang kanilang kwento, pareho po ang kanilang revelasyon. At this is our expectation in all of the witnesses that we will be presenting until the very end. Yung alias ng mga taong tumanggap ay pumirma. Educators, legal po bang pumirma ako gamit ang peke kong pangalan? Ang pinakamaganda niyan si Attorney Ligutan, no, yung una nagbanggit doon, di ba? Ibig sabihin, sabi niya, peking pangalan, pero bakit may pirma? Hindi ba? Kasi nga, supposedly, nakadikit yung pirma sa aktual na pangalan. Hindi ba? So, ibig sabihin, ang gustong sabihin ni Attorney Ligutan doon, kung gagamit ka ng peking pangalan, huwag mong pirmahan yun. So, ibig sabihin, ang pagtingin ho natin, talaga meron pong intent to deceive. Hindi ba? Meron po talagang intent to talagang limasin yung pondo ng bayan gamit ang peking pangalan at mga peking pirma. So, very important na I think as soon as we get to looking at each and every signature po, dyan ho natin maipapakita na hindi po ito magkakaibang mga informants, hindi po ito magkakaibang binayaran para sa impormasyon, kundi iilang mga tao, ilang grupo, iisang grupo lang po ang pumirma para po dito.